What is your favorite book in the Bible? Kita may ara ka sa mga favorite books. Sabi pa akong avid reader ka din. 1 Corinthians, ang ako na favorite. Kaya kira ang explanation sa tinukod na book. 1 Corinthians 13:3. It says, if I give all that I possess to the poor and offer my body to the flames so that I may boast, but if I have not love, I gain nothing. Bisan ihatag ko ang akong tanan ng kaptangan sa publik at ihalad ko ang akong galawas sa kalayo para ikapanghambog na kuyaw ako kung wala sa pagpalangga, wala sa tubos. It speaks about meaningless sacrifice if not made out of love. Kita tanan diri sa munisipyo, may kanya-kanyang struggle sa pamilya. Hindi all the time haruhay ang kinabuhi. Pero hindi buot siningon nga kung may challenges, magbinag kita. Hindi buot siningon nga hindi malipayon ang ating panimalay, pagkabot natin sa trabaho, maging bastos sa kliyente. Tungod kay ang atong nag-insudlan ng karera, serbisyo publiko. Hindi namin pwede haluon ang personal ng mga concerns nga maka-apekto sa aton nga pagtrabaho sa publiko. Okay lang kung inspired kita pirmi, pero kung hindi kita inspirado, pag-abot sa trabaho, kag maka-apekto, mag-domino effect na. Mag-depress na naman ang tao, kag madamay ang buong institusyon. That is why it is really important to check the source of happiness, the source of joy nga aton gina-reflect sa aton nga karera. Ang kalipay, subjective. So, unsa ang common denominator dapat? Ang kalipay na halin sa Ginoo. So, tani, kita tanan, isang daong problema, malipayon. Kaya ang aton nga kalipay, naghaliman sa source of hope. Pareha sa gihamba ni Pastor Tagin kaina, wala sa perfecto sa aton. Wala sa sinuman nga anak sa Diyos na maghambal na wala sala. Tanan kita, may ara sa mga flaws. And that makes us one God more. Tuwag kay hindi man kita perfecto, pirmi dapat kita magpalapit sa Ginoo para hindi kita maglisod sa mga dalan na hindi dapat natin katuhan. Please be reminded of God's words. Nag-share ko sa inyo sa 15th verse ko. Let's always go back to the basic. Ang mga versikulo, amo na ang himuon natin na guiding principle at law. So, kinahanglan yun nga consistent ang pagbasa. Also, give time na magbasa din sa Bible from Genesis to Revelation para makatagan din kita sa paglaro. Kaya kalaban natin sa hindi technology, ha? Hindi kwarta. Hindi man na sila mga daotan sa kinabuhi. Technology, social media, money. Ang kalaban natin subo is influensya na wala na haon sa kung ano dapat ang aral sa Biblia. So, wala man sa perfecto sa aton, pero let's always go back to the basics. In closing, I want to share to you Matthew 5:16. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to our Father who is in heaven. Sa pagbalik ninyo sa inyong mga opisina, magserbisyo na may aral sa kalipay sa kasikasan. Maghatag sa saktong trabaho. Himuon ang tanan para maging kahayag sa aton isip katawan. Let your light shine before others. Kag pinaagi sa paghatag sa kalipayon na serbisyo, tao na naserbisyohan, makahatag po sa pagpasalamat hindi sa aton kay sulubuon lang po kita, kundi sa Ginoo nga nagahatag sa aton sa inspirasyon. To all of you fellow public servants, life is challenging already. Let's make it more harmonious by treating each other as a family, as a friend, as a brother or sister in Christ. Today, as we celebrate the National Bible Month, tani magsilbi ini nga bulan na reminder nga sa tibuok